Una sa lahat, bahagi ng Gilmore Station ng LRT-2 tinamaan ng kidlat. May nasapul na kable ng kuryente. Ang buong detalye kung din ang balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Speaker Martin Romualdez, pinasaringan nga ba si VP Sara sa anyay mga kritikong ginagamit sa pansariling interes ang pondo ng bayan? Pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, baka raw samantalahin ng China at tuluyan itong mawala sa atin. Ayon sa isang defense analyst, mga Pilipinong crew ng barko ay kinwento ang hirap nila nang harangin sila ng mga Chino. Tinaguriang Angels of Death na tumatayo umanong private army ni Pastor Apollo Kibuloy, tukoy na raw ng PNP. Attorney Harry Roque bumuelta sa pagturing sa kanya ng Kamara bilang isang pugante. Bagyong Hener, posibleng maglandfall ngayong gabi sa Aurora o Isabela. At sa Showbiz Tonight, Shogun at Bibi Reindeer humakot ng award sa 2024 Emmys. Bumuelta na si Speaker Martin Romualdez sa mga taong anyay hipokrito at mahilig daw mag-akusa kahit sila naman daw ang may kasalanan at hindi tama ang paggamit sa pondo ng bayan. Hindi maiwasang may ugnay ito kay Vice President Sara Duterte na kamakailan ay inakusahan si Romualdez na isa umano sa mga kumokontrol sa pambansang budget. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Sa pagsisimula ng plenary debate at interpellation para sa 6.3 trillion pesos na panukalang budget sa 2025, nagpasaring si House Speaker Martin Romualdez sa mga kritikong mahilig daw mag-akusa. But there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Giit ni Romualdez, hindi dapat ginagamit sa pansariling interes ang kaban ng bayan. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. Dagdag pa ng House Speaker, hindi magpapatinag ang Kamara kahit kanino pagdating sa pagbusisi ng pambansang pondo. This House favors no one. We do not bend to pressure or special interests. The eyes of the nation are on us and we will not fail them. Walang makakalusot sa ating pagsusuri. Walang pinangalanan si Romualdez pero matatanda ang noong nakaraang linggo, naglabas ng recorded interview si Vice President Sara Duterte. Inakusahan niya sina Romualdez at House Appropriations Chairman Zaldico na kumokontrol umano sa pondo ng bayan. Scripted din daw ang ginagawang pagdinig ng Kamara tungkol sa panukalang pondo ng kanyang opisina. Hanggang sa inirekomenda ng komite na tapyasan ang hinihinging pondo ng Office of the Vice President mula sa higit 2 bilyong piso, higit 730 million pesos na lang ang natira. Inilipat ang ibinawas na halos 1.3 billion pesos sa iba pang programa ng gobyerno. Bago yan, nagkainitan sa pagdinig sina VP Sara at ilang mambabatas dahil sa pag-iwas ng bise sa mga tanong kung paano niya ginastos ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Hindi rin siya sumipot sa ikalawang pagdinig. Nakatakdang ipagpatuloy ng komite ang deliberasyon sa OVP budget sa September 23. Pero ayon sa tagapagsalita ni VP Sara, hindi pa tiyak kung dadalo rito ang pangalawang pangulo. Kung sakali man daw tuluyang bawasan ang 2025 budget ng OVP, pagkakasyahin na lang nila ito. Pwede naman tayong mag-recalibrate ng mga programs natin. Maapektuhan talaga dyan ay satellite offices, no? Talaga namang nasa Kongreso po, no, ang power of the purse. We of course respect that.
Target maipasa ng Kamara ang 2025 General Appropriations Bill sa September 25 bago ang kanilang session break sa Oktubre. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa ibang balita, iginit ng Philippine Coast Guard na hindi inabandona ng Pilipinas ang Escoda Shoal. Yan ay matapos umalis doon ang ating barkong BRP Teresa Magbanwa at bumalik sa Palawan. Live mula sa Puerto Princesa City, nasa Frontline ang balitang yan si Brian Basa. Brian, nakamusta mo ba ang mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa? Mean, katunayan nakausap natin ang pinuno mismo ng BRP Teresa Magbanwa. Ibinahagi niya sa atin ang naging sakripisyo nilang 63 tauhan ng Coast Guard habang nasa laot nitong nagdaang 5 buwan. Nanghihina man daw ang ilan sa kanila ngayon. Desidido pa rin silang bumalik sa karagatan para igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nakabalik na sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard matapos ang halos 5 buwang pagbabantay sa Escoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea na pinaliligiran ng mga barko ng China. Kapansin-pansin ang plywood na ipinantakip sa malaking butas sa gilid ng barko. Nabutas yan matapos itong banggain ng China Coast Guard vessel noong Agosto. Ayon sa PCG, bumalik sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa dahil sa masamang panahon. Kinapos na rin daw sa supply ng pagkain at inuming tubig ang mga tauhan ng barko. Ang masaklap, 4 ang nagkasakit. Isinakay sila sa stretcher at isinugod sa ospital pagdating sa Pantalan. Dehydrated dahil sa kakulangan ng tubig and of course the nutritious food, no? Gaya nga na sinabi ng commanding officer kahapon, ang kinain lang nila for almost 3 weeks ay lugaw. Kanina, personal nating nakita ang loob ng BRP Teresa Magbanwa. Nakausap ko rin ang pinuno ng 63 crew ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran. Kwento niya, nagsimulang magkulang ang supply nila ng pagkain at tubig nang harangin sila ng mga puwersa ng China. Sa halip na sumuko, nag-improvise daw sila para magamit pang inom ang tubig ulan at ang tumutulong tubig galing sa aircon ng barko. Para siyang distilled water kasi parang moist siya, dadaan siya sa filter. Dahil doon sa moisture, nag-create kami ng tubig is nakaka-produce kami ng tubig ng siguro mga 4 na bote na pang-inom sa loob ng 24 hours. Ngayon na lang daw siya ulit makakakain ng maayos at makababawi ng tulog. Sa kabila ng karanasan, handa pa rin daw bumalik si Duran sa Escoda Shoal para igiit ang karapatan ng Pilipinas. Proud kami, sir, na kahit mag-isa lang kami doon, hindi naman namin sila pinoprovoke. So, nagtatrabaho lang kami doon. Walang mga aggression kaming ginawa sa kanila. Hindi pag binigyan ako ng order na mag-deploy ulit, larga kami. Bago ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa, iginiit ng China Coast Guard na iligal ang pananatili ng ating barko sa Escoda Shoal na inaangkin at tinatawag nilang Chanpinjiao. Pero giit ng PCG at ng National Maritime Council, tayo ang may karapatan sa bahura dahil pasok ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Hindi naman maiwasang mangamba ng isang defense analyst sa posibilidad na samantalahin ng China ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa. It will repeat the mistakes of Scarborough Shoal, wherein the Pinoy administration withdrew the vessel thinking that the Chinese would act in good faith. Instead, the Chinese stayed permanently na, and they've been there since 2012. Pero pagtitiyak ng ating mga bantay dagat, We have not lost anything. We did not abandon anything. We can deploy vessels anytime we like. We can go there anytime we like. Our DFA stated that our presence will be maintained in the shoal. So it's not a withdrawal. kampante rin silang hindi agad makapagsasagawa ng reclamation ang China sa naturang bahura. Batay sa pinakahuling monitoring, may 11 pang Chinese maritime militia vessels sa paligid ng Escoda Shoal. Samantala, papunta na roon ang barko ng Pilipinas na papalit muna sa BRP Teresa Magbanwa. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Brian Basa.
Malaking issue ngayon ang pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa mula po sa Sabina Shoal. Bakit parang ang laking issue nitong bahura na parati namang nakalubog lamang sa dagat? Ang Sabina o Escoda Shoal ay isang malawak na bahura sa Spratly Islands. Gaano po kalawak? Ito po ay kulang-kulang 120 square kilometers. Mas malaki pa ito kaysa halos lahat ng syudad sa Metro Manila, maliban po sa Quezon City na may 171 square kilometers. Ito pong Escoda kasi 120. Higit doble ito ng laki ng Caloocan o ng Pasig at pati yung mismong Maynila. Nasa 42 square kilometers lamang. Pero higit sa lahat po ay ang lokasyon nito. Nasa 75 nautical miles lamang po ito mula po sa probinsya ng Palawan. Pasok na sa ating 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ. At hindi lamang po yan. Yan din ang tinatawag nating gateway o daanan na mga resupply vessels natin para sa BRP Sierra Madre. Ito po yung Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito po yung Escoda Shoal. Ito po yung madalas na rota ng ating mga resupply missions. Okay, so ito pong Sierra Madre nasa bandang kanluran lamang ng Sabina Shoal. Katunayan, nung Christmas resupply convoy nung Disyembre, ang ruta dapat namin ay dadaan muna sa Sabina Shoal bago po magtungo sa Ayungin para magbagsak ng supply sa BRP Sierra Madre. Sa madaling salita, kung sino pong may control ng Sabina Shoal, siya na rin ang mas may control sa mga barkong papunta sa Ayungin Shoal mula po sa Pilipinas. Kaya po importante itong bahura na ito. Ngayon, sa nakaraang mga buwan, pilit pinapaalis ng China Coast Guard and Militia ang BRP Teresa Magbanwa na nakaposte po sa Sabina Shoal. Ang git nga kasi ng China, siya ang nagmamay-ari ng buong Spratly Island Group kahit yung mga lugar na pasok sa ating EEZ gaya po ng Sabina at ng Ayungin Shoal. Bakit nakaposte ang Magbanwa sa Sabina Shoal? Dahil sa mga ulat nga na merong pasimulang reclamation activities ang China sa Escoda Shoal na kung magtuloy-tuloy ay maaaring maging panibagong artificial island ng China. Kung tutuusin kasi, ayon po sa UNCLOS, ang Pilipinas lamang ang may karapatang magtayo ng artificial islands and outposts sa loob ng ating EEZ. Ang Teresa Magbanwa po, take note, ang pinakamalaki nating Coast Guard vessel. 92 meters po ang haba nito o mga 300 feet ang haba. Gawa ng Japan Shipbuilding at kinomisyon lamang nitong 2022. 2 taon lamang po. Pero noong August 31, ilang beses po itong binunggo ng China Coast Guard para paalisin. Katunayan, nagtamo po ito ng ilang punit sa kanyang kaha. Tapos, ang mga resupply missions din para sa crew ng Magbanwa ay pilit hinaharangan ng China Coast Guard para po hindi ito makatagal doon sa lugar. May isang punto nga na higit 200 barko ng China ang nakapalibot sa lugar. At ito ang talagang kalunos-lunos. Sa huli, dahil sa panggigipit ng China, hindi na po natin ma-resupply ng maigi ang Magbanwa at napilitan na po itong umatras. Isipin po ninyo, ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, halos maubusan sila ng pagkain sa barko at may punto raw na lugaw na lamang ang kanilang pagkain. At pati nga ang inumin, napilitan silang sumalok ng tubig ulan para lang meron pong mainom. Dahil nga dyan, 3 crew members ng Magbanwa ang kinailangan ng iuwi bilang emergency cases dahil po sa dehydration. Yan pong sinapit ng crew ng pinakamalaki at isa sa pinakabago nating Coast Guard vessels sa bahura na malapit na sa ating coastline. Ayon po sa Coast Guard, hindi naman natin inaabandona ang Sabina Shoal kahit po umalis ang Teresa Magbanwa. Paparating na raw dapat sa Sabina Shoal ang barkong papalit sa Magbanwa. Pero syempre, ang tanong dyan, kung makakaposte pa tayo sa Sabina Shoal, gayong kahit ang resupply lamang, hindi po natin mailapit. Nilinaw ng Malacanang na mga kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang gumastos sa kanyang private birthday celebration kung saan nag-perform ang English rock band na Duran Duran. Pero git ng dating Finance Undersecretary, hindi dapat tumatanggap ng kahit anong regalo ang mga opisyal ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sumikat noong dekada 80 ang English pop rock band na Duran Duran. At ngayon, usap-usapan sila sa bansa matapos silang mag-perform sa 67th birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos noong Biyernes. Unang lumabas ang impormasyon sa kilalang kritiko ng mga Marcos at taga-suporta ng mga Duterte na si Sas Rogando Sasot.
Inupload niya ang litratong ito kung saan tumutugtog daw ang banda sa isang hotel. Ayon kay Sasot, may nagbigay sa kanya ng nasabing litrato. Patutsada pa niya, buwis ng mga Pilipino ang nagbayad nito. Kinumpirma naman ng Presidential Communications Office na may idinaos ngang pribadong birthday party para kay PBBM kung saan nag-perform ang banda. Paglilinaw ng PCO, handog ito ng matatagal ng kaibigan ng Pangulo sa isang hotel sa Pasay. Nasorpresa lang daw si PBBM nang magtanghal ang Duran-Duran. Pero muling binanata ni Sasot ang pahayag ng PCO. Muli siyang nag-post at ipinakitang isang card na ginamit umano sa selebrasyon ng kaarawan ni PBBM. Mapapansin na meron itong sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya giit ni Sasot, Malacanang ang nag-organize ng naturang party. Maging si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, binatikos ang idinaos na birthday celebration para kay PBBM. Minamaliit daw ng anyay bonggang selebrasyon ang paghihirap ng maraming Pilipino. Dapat daw ay maging huwaran ng pagiging mapagkumbaba ang ating mga lider sa gitna ng mga pinagdaraanang hamon ng bansa. Tinawag namang insensitive ng grupong campaign against the return of the Marcoses and martial law o karma si Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng maraming Pilipinong nagdurusa sa pinsalang idinulot ng bagyong Karina. Sa Facebook post naman ni former Finance Undersecretary Shelo Magno, hindi raw dapat tumanggap si PBBM ng kahit anong regalo sa kanyang mga kaibigan base sa nakasaad sa Republic Act 6713 o Ethical Standards para sa mga kawani ng pamahalaan. Wala pang bagong pahayag ang palasyo tungkol sa mga bumabatikos sa pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, posibleng mag-landfall ngayong gabi o bukas sa Aurora o Isabela ang bagyong Hener. Huling namataan ang sentro dito, 240 kilometers silangan ng Tuguegarao sa Cagayan. Napanatili ng Tropical Depression Hener ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at bugsong 70 kph. Pahilagang kanluran ng galaw nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Cagayan, Babuyan Islands, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet. Pati na sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Pulilio Islands at Hilagang Quezon. Ayon sa Pag-asa, posibleng dumaan bukas ang bagyong Hener sa La Union o Pangasinan bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules. Nahatak din ng bagyong Hener at ng isa pang tropical storm sa labas ng PAR na may international name na Pulasan ang hanging habagat. Yan ay magpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang po ang Metro Manila. Samantala, sinalubong ng malakas na alon ng mga pasahero ng fast craft vessel na ito na bumabiyahe kahapon mula Bohol papuntang Negros. Tinaas kanina ng Pag-asa ang gale warning sa western seaboards ng Southern Luzon at Visayas. Kaya't pinagbabawalang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Tinamaan ng kidlat ang bahagi ng LRT2 Gilmore Station. Nasa pool CCTV ang aktual na pagtama ng kidlat. Nagkaroon pa ng spark sa kisame kung saan nasira ang tinatawag na catenary wire. Yan ang kableng nagsusupply ng kuryente para umandar ang mga tren. Wala namang nasaktan. Kakaalis lang ng huling biyahe ng tren nang kumidlat. Agad ding naayos ang tinamaang kable ng kuryente kaya nagbalik na sa normal ang operasyon ng LRT2 kaninang madaling araw. Good news naman sa mga kapatid nating motorista, may malaking rollback muli sa petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. 1 peso and 30 centavos ang mababawa sa kada litro ng diesel, piso naman ang matatapya sa kada litro ng gasolina at 1 peso and 65 naman sa kerosene. Ayon sa DOE, ang big-time rollback ay bunsod ng tumataas sa produksyon ng krudo na sinabayan ng humihinang demand sa world market. Susunod, Senator Bato de la Rosa, tinanong ang PIDEA kung pwede bang magpa-hair follicle drug test ang kalbo. Attorney Harry Roque, tinuturing na umunong pugante ayon sa ilang kongresista. At sistema ng Manila Concert ni Olivia Rodrigo, kinabiliban dahil iwas scalper. Magbabalik pa ang Frontline tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inusisa ni Senador Ronald De La Rosa ang PIDEA kung sino ang mga qualified magpa-drug test sa pamamagitan ng buhok. Tanong pa ni Senator Bato, pwede raw bang sumailalim sa hair follicle test ang mga gaya niyang kalbo? Narito ang aking report. Sa pagsalang kanina ng Dangerous Drugs Board o DDB at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa budget hearing ng Senado, inusisa ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang PIDEA tungkol sa hair follicle test na isa sa mga paraan para malaman kung positibo sa cocaine ang isang individual. Ayon kay PIDEA Chief Virgilio Lazo, kailangang hindi pa nagugupitan ng buhok ang taong sasailalim sa naturang test. Ang problema po sa hair follicle test, pag ginupit ko na yung buhok ko, wala ka na, zero na. Tanong naman ulit ng senador, Hindi ako, kalbo ako, wala. Ay, wala. Hindi ako qualified mag-hair follicle test. Last year. Pag sinabing hair, sir, hair lang talaga sa ulo? Yes, sir. Baka pwede yung hair sa Hindi, ilong, pwede hair rin. sa Oo, pwede. Pwede, sir, genitals. lahat. Pwede lahat. Pwede. Okay, paano kung sinave nyo, sir? Kasi once na pinutol mo yung buhok mo, wala nang ano, sir, doon, traces doon. Inusisa rin ni De La Rosa kung gaano ka-epektibo ang hair follicle test. Sagot ng PIDEA, kaya nitong madetect ang paggamit ng droga sa nakalipas na 70 araw. Matapos ang pag-usisang yan sa PIDEA, nagalit naman si De La Rosa sa mga taga-Department of Budget and Management o DBM. Kasunod ito ng sumbong ng Dangerous Drugs Board na hindi sapat ang pondo na ibinigay sa kanila ng ahensya. DBM na mga kuwang kayo, mga binabiolate niyo yung batas. Ha? Ano, violator kayo? Noong 2023, nasa 126.9 million pesos daw ang koleksyon ng mga ahensyang may mandatory remittance sa DDB. Ginagamit ang pondong ito para sa treatment at rehabilitation facilities. Pero imbis na buong koleksyon, 77 million pesos lang daw ang ibinigay sa kanila ng DBM. We were rather surprised, Your Honor, kasi ang sa amin naman po, just imagine yung difference sana, ang layo po ng marating nun. Tanong ni De La Rosa, bakit hindi ito sinunod ng DBM gayong may provision sa 2023 national budget na dapat ipagamit sa DDB ang kabuoang koleksyon nila? Para tayong gago dito, gawa tayo na gawa ng batas. Tapos ayaw sundin ng DBM. Otherwise, huwag na tayo mag-budgetary ito. Kayo na lang gumawa ng sarili yung batas doon para kayo mag-implement, kayo gumawa ng batas. Ayaw yung sundin yung ginagawa ng Senado ng Congress na batas. Hindi agad nakapagpaliwanag ang DBM na dumalo sa plenaryo ng Kamara para sa proposed 2025 budget. Kaya bumanat muli si Senator Bato. Mas priority ng House, mas takot sila sa House kaysa Senado. Sa huli, napagkasunduan na magkaroon ng hiwalay na pagpupulong ang DDB at DBM para resolbahin ang issue. Higit 504.28 million pesos ang hinihinging pondo ng DDB sa 2025. Mas mataas ito sa 417.39 million pesos sa budget nila ngayong taon. Nanindigan si dating presidential spokesman Harry Roque na hindi raw siya pugante. Sinabi niya yan sa kanyang Facebook Live kanina. Yan ay matapos sabihin ng ilang mambabatas na matuturing ng pugante si Roque dahil sa kanyang pagtatago sa kabila po ng arrest order sa Kamara. Ayon kay Roque, pinag-iinitan siya ng Kamara dahil sa isa umunong video ni Pangulong Bongbong Marcos na siya raw ang pinagbibintangan nagpakalat. Pinasite in contempt ng Quad Committee si Roque dahil hindi dito na isumite ang hinihinging dokumento kaugnay ng kanyang yaman. Tuturo rin siyang may koneksyon sa mga pogo. Ayon kay Roque, iintay niya ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng arrest order. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt kaagad, nagpa-power tripping na po sila. Qualify lang po natin, hindi raw siya pugante
dahil sa krimen. Okay. Sagot naman ni Congressman Johnny Pimentel, hindi nila pinupolitika si Roque hanggat wala rin desisyon ng Supreme Court. Manatili siyang wanted. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis ng PNP kay Roque. So kung ayaw niya ng sabihan siyang fugitive, sumipot na lang siya sa hearing, no? He has nothing to hide. Wala naman sigurong masamang tumalo siya sa hearing. Tukoy na raw ng PNP ang mga tinaguriang Angels of Death na tumatayo umanong private army ni Pastor Apollo Kibuloy. Sila raw ang mga panakot ng pastor sa mga babaeng kanya umanong inaabuso. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Hindi ilusyon, kundi isang grupo ng mga armadong individual. Yan ang pagtitiyak ng Philippine National Police sa misteryong bumabalot kaugnay sa umano'y Angels of Death na ginagamit daw ni Pastor Apollo Kibuloy para takutin ang mga babaeng kanyang inaabuso. Nadiskubre ito mula sa salaysay ng mga nagpakilalang biktima ng pastor na lumapit sa mga pulis noong kasagsagan ng operasyon nila sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Tukoy na raw ng pulisya ang mga taong posibleng kabilang sa Angels of Death. Private army in the sense na they're taking orders from Apollo Kibuloy, definitely, kasi sila nga ang ginagamit para panakot dito sa mga batang ito. Kaya po sila natatakot doon sa Angels of Death dahil hindi lang sa kanila sila sasaktan, hindi lang sila ang i-harm, including po yung kanilang family members. Inihahanda na rin ng PNP ang pagkasampa ng kaso laban sa mga nagkandong at tumulong umano sa pagtatago ni Kibuloy at sa iba pa niyang kapwa-akusado. Giit ni PNP Chief General Romel Marbil, malinaw na obstruction of justice ang ginawang pagtulong sa pagtatago ng isang pugante. Hindi raw ito kukonsentihin ng PNP at titiyakin nilang mapananagot ang mga mapatutunayang protektor ng pastor. Si Kibuloy ay nahaharap sa kasong child sexual abuse at qualified human trafficking. Matatanda ang inabot ng higit 2 linggo bago naaresto ang puganting pastor sa loob ng KOJC compound sa Davao City noong September 8. There were already names doon po sa mga listahan. Antayin po natin yung formal pagsusumiti po niya. May mga identified po na mga KOJC mga officers po at kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy. But alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. Samantala, may resulta na ang ginawang medical examination ng PNP kay Kibuloy. Nakatakda itong isumite sa korte. Kasunod yan ang hiling ng kampo ni Kibuloy na isailalim sa hospital arrest ang pastor dahil umano sa edad at iniinda nitong karamdaman. Hihintayin pa ng PNP ang desisyon ng korte hinggil dito. Buwelta naman ni Senator Risa Ontiveros, seryoso ang mga krimeng kinakaharap ni Kibuloy kaya wala raw dapat special treatment at wala sa lugar ang paghiling nito ng hospital arrest sa Davao. Giit pa ni Ontiveros, wala na ang pastor sa loob ng kanilang kingdom kaya huwag na lang siyang mag-astang Diyos. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Isinalang na sa inquest sa Camp Crame si dismissed Mayor Alice Go kaugnay sa umunay paglabag niya sa immigration law. Batay sa mga nakalap na dokumento ng NBI, lumalabas na Chinese si Go. Nagmatch din ang fingerprint nila ni Go Waping na isang Chinese national. Bukod sa paglabag sa immigration law, nahaharap din si Go sa kasong qualified human trafficking. Pinayagan na ng Korte Suprema na ilipat ang kasong yan sa korte dito sa Metro Manila mula sa Capas-Tarlac Regional Trial Court. Yan ay para raw hindi maimpluwensyahan ng dating alkalde ang kaso. Nauna na rin inilipat ang 2 counts ng graft at corruption sa Valenzuela Regional Trial Court. Bukas, muling dadalo sa pagdinig ng Senado si Go. Iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang 5 umunong undocumented Chinese crew at isang Filipino-Chinese crew na sakay ng isang barko sa Navotas Port. Posibleng maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mga crew ng MV Sangco 1 na nahuli kahapon. Natuklasan may 6 na hindi nakalista sa manifesto ng barko. Nakikipag-ugnayan na raw ang ating Coast Guard sa Chinese Embassy at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa mga nasabing crew. Susunod, pulis at kanyang misis pinatay sa kanilang bahay sa Muntinlupa. Gunman sa tangka muling pagpaslang kay dating US President Donald Trump na pag-alamang supporter ng gyera sa Ukraine. At American-Japanese historical drama na Shogun, gumawa ng kasaysayan sa Emmy Awards. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Patay matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay ang isang opisyal ng Pulis Muntinlupa at ang kanyang misis. Nakaligtas naman ng 12 taong gulang nilang anak. Ang tinitinang motibo ng krimen, away sa negosyo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Wala ng buhay na matagpuan sa kanyang bahay ang hepe ng Muntinlupa City Police Community Affairs na si Police Captain Amino Den Mangunday. Dead on the spot siya sa isang tama ng bala sa ulo. Patay rin ang kanyang asawa na si Mary Grace Mangunday na binaril din sa likod ng ulo. Agad na inilibing ang mag-asawa sa Manila Islamic Cemetery alinsunod sa tradisyong Muslim. Ang tanging nakaligtas ay ang 12 anyos nilang anak na babae na agad itinakbo sa ospital. Base sa inisyal na investigasyon, galing sa pamamasyal ang mag-anak nang pumasok ang di pa nakikilalang gunman. Habang nagpapahinga po si Police Captain Amino Den Mangunday sa kanyang sofa, ay bigla na lang pumasok po itong gunman natin, itong suspect po natin, at binaril po siya sa ulo. Pagkatapos po, ay tuluyang pumasok po sa kwarto upang barilin naman po ang kanyang asawa. Ayon sa mga pulis, tila pamilyar sa lugar ang gunman. Maaari raw kilala ng pulis ang suspect. Alitan sa negosyo ang isa sa mga nakikitang motibo sa krimen. Lalo't nakaalitan daw ng babaeng biktima ang 3 dati nilang empleyado. Ito pong isang biktima natin, si Mary Grace, idinimanda po niya po yung 3 personalities po ng qualified theft po. Dati niya po itong empleyado sa kanyang business. Nagagawa ng paraan nitong 3 na ito na i-transfer sa kanila ng mga account. Bilang pagluluksa, inilagay sa hapmas ang watawat ng police station ng Muntinlupa City at nag-alay rin ng misa ng pasasalamat at panawagan ng hustisya. Nagsagawa naman ng manhunt operation at backtracking ng mga CCTV ang Southern Police District. May person of interest na ang Muntinlupa Police. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Tinangka na namang patayin si dating US President Donald Trump. Sinubukan umano siyang barilin ng suspect na napag-alamang supporter ng gera sa Ukraine. Narito ang Frontline News Abroad. Kinordona ng paligid ng golf course na ito na pag-aari ni US Presidential Candidate Donald Trump sa Florida sa Amerika. Bantay sarado ng mga pulis ang lugar. Kasunod yan ang ikalawang tangkang pagpatay kay Trump. Nakaligtas naman ang dating Pangulo. Base sa investigasyon, nangyari ang assassination attempt habang naglalaro ng golf si Trump. Gumanti naman ng baril ang mga Secret Service agent. Tinangkang tumakas ng suspect sakay ng kotse pero nahabol siya at na-corner ng mga pulis sa highway. Inaresto ang suspect na kinilalang si Ryan Wesley Ruth na pag-alaman na pinangunahan ni Ruth ang pro-Ukraine protest sa Kyiv, Ukraine noong 2022. Na-recover ng mga pulis ang baril at bag na naiwan ng suspect sa pagtakas. Hindi pa tukoy kung anong motibo ng suspect sa tangkang pamamaslang. Matatanda ang unang beses na tinangkang patayin si Trump sa kanyang political rally sa Pennsylvania. Sa post si Trump sa Truth Social, nagpasalamat siya sa mga nagpahayag ng pagmamalasakit. Pinasalamatan din niya ang mga otoridad sa pagprotekta sa kanyang buhay. Sa post naman, incumbent US President Joe Biden, ikinatuwa niyang ligtas si Trump. Nagsasagawa na raw ng investigasyon sa nangyaring pamamaril. Dagdag ni Biden, walang lugar sa kanilang bansa ang anumang karahasan na may kinalaman sa politika. Kinondena rin ng kalaban ni Trump sa pagkapangulo na si Vice President Kamala Harris ang tangkang pagpatay. Nananawagan din siya sa kanilang mga kababayan na tiyaking hindi magdudulot ng mas malalang karahasan ang naturang insidente. Bago ang pagtatangka sa kanyang buhay, nagpost si Trump ng pasaring sa singer na si Taylor Swift. Ang kanyang caption, "I hate Taylor Swift." Wala siyang pahayag kung bakit niya ito ipinost. Pero matatandang inendorso ng singer si Harris matapos ang kanilang kauna-unahang presidential debate. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Historic ang pagkapanalo sa Emmy Awards ng American-Japanese series na Shogun. Ito ang first non-English series na wagi ng Best Drama, habang ang mga bida nito ang first Japanese Emmy Best Actor at ang first Asian Emmy Best Actress. Panoorin natin to. Both can have value and purpose. Panalo sa aksyon. Nakakabilib na cinematography at nakaka-excite na kwento noong 17th century sa Japan.
My life is mine and yours is yours. Ilan lang yan sa mga fineflex ng American-Japanese historical drama na Shogun. Kaya no wonder, ito ang big winner sa kakatapos ng na Emmy Awards 2024. And the Emmy goes to Shogun. Kabilang sa napanalunan ng Shogun ang major prize na Outstanding Drama Series. Makasaysayan ito dahil ang Shogun ang kauna-unahang non-English series na nanalo ng nasabing award. Wagi rin ng Best Lead Actor at Lead Actress ang mga bida nilang sina Hiroyuki Sanada at Anna Sawai. Shogun taught me that when people work together, we can make miracle. This is to all the women who expect nothing and continue to be an example for everyone. Thank you so much. And the Emmy goes to Baby Reindeer! Humakot din ng award ang isa pang Netflix series na Baby Reindeer. Wagi ang serye bilang Best Limited Series. Ito rin ang kauna-unahang non-English series na nanalo ng nasabing award. Ang lead star nitong si Richard Gad ang nagwaging Best Actor in a Limited Series. Siya rin ang nanalo ng Best Writing sa nasabing genre. Habang ang co-star niya si Jessica Gunning ang nanalong Best Supporting Actress sa naturang category. Hindi rin nagpatalo ang comedy series na The Bear na nagawi ng 6 awards. Kabilang dyan ang Best Lead Comedy Actor na si Jeremy Allen White. Wagi rin bilang Best Supporting Actor and Actress for comedy sina Ebon Moss-Backrack at Liza Colon-Zayas. Bukod sa winning moments, pinusuan din ng fans ang mga bigating artistang rumampa sa Emmys red carpet gaya ni na Meryl Streep, Lily Gladstone, TV host at drag queen na si RuPaul. Ang celebrity couple na sina Billy Crudup at Naomi Watts at marami pang iba. Hindi pa tapos ang ating chikahan kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, dambuhalang kalabasa sa Russia kasing bigat ng toro. At kilalanin ng viral na batang fan ng Bini na naki-cherry on top sa Samgyupsalan. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Palakihan ng kalabasa ang labanan sa taunang Autumn Festival sa Moscow, Russia. Gamit ang crane, isa-isang tinimbang ang mga higanteng kalabasa. Ang nagwagi ang kalabasang may bigat na 817 kilograms. Kasing bigat yan ng isang toro. Ayon sa may-ari yan, hindi biro ang proseso ng pagtatanim at pag-aalaga para lumaki ang kalabasa. Anya, pinakamainam na magtanim nito tuwing Abril. Matapos ang laban, hiniwa ang mga kalabasa at ipinamahagi sa mga dumalo sa Autumn Festival. Heads up, Philo Carrots! May panibagong comeback ang hit na K-pop group na 17. Inalabas na ang teaser's upcoming 12th mini album na Spill the Feels. Sa October 14, araw ng Lunes, ang official release niyan. Ayon sa management ng 17, laman ng album ang mga kantang may storya kung saan makaka-relate daw ang lahat. Hindi makakasama sa promotions si Jonghan dahil sa kanyang military service simula sa September 26. At si June dahil naman sa acting project niya sa China. Natapos nila ang recording at shooting bago ang release ng mini album. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, kinaaliwan online ang batang Malabini ang galawan. Humataw siya sa isang samgyupsalan. All out sa pagsasayaw ang 6 na taong gulang na batang yan sa Bulacan. Kabisado niyang steps ng Cherry on Top
ng Nation's girl group na BINI. Oy, ayon sa uploader, certified bloom ang bata. Biro pa nga ng iba, siya ang nawawalang member ng BINI. Talagang si samgyupsalan siya sa bayaw. At kahit pagsamasabayin anumang galing natin sa pagsayaw, walang sinabi dun sa bata. Oo nga, alam mo nakatuwa. Napakahusay. Oo. Pero samgyupsalan, BINI sa Filipino girl group, di ba? Yes. O, dapat sa gutuhan siya nagsayaw. Grabe siya. Hindi sa Anyway. Nagutom ako sa samgyup. Okay. O mga kapatid, simulan natin ang Christmas countdown. 100 days na lamang po. Pasko na. Yeah. Ako ba dapat yun? Ikaw yun. Okay. Yan po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako rin po si Edwin Gao. Magandang gabi.